Dinoble po ng BICAM ang inilaang pondo para sa Assistance to Individuals in Crisis Situations o AICS ng DSWD. Isa po ang AICS sa mga programa na binabatikos dahil sa mala-pork barrel na paggamit nito ng mga politiko. Mula po sa orihinal na 27 billion pesos na pondo na hinihingi ng palasyo, ginawang 63.8 billion pesos ang naibigay na pondo ng BICAM. Ang depensa ng mga mambabatas, mismong DSWD daw, ang humiling na lakihan pa ang pondo para mas dumaming benepisyaryo ng nasabing programa. Lalo't madalas silang kinakapos sa pondo sa dami ng mga nasalanta ng sunod-sunod na bagyo at lindol. Iginiit naman po ni Senate President Tito Sotto na bawal ang anumang insertion ng mga bagong items sa 2026 budget BICAM. Sa panayam po ng programang ito, nilinaw ni Sotto na hindi sila papayag na may ihabol na bagong item sa BICAM. Samantala mga kapatid, kung hindi daw ito unang dumaan at nabusisi sa Kamara at ng Senado. Kasunod ito ng ulat na may bigla na lamang sumulpot na 8 billion pesos na farm-to-market road project sa BICAM. Ayon pa kay SP Sotto, hinarang na nila ang naturang listahan ng farm-to-market roads dahil pinaklaro nila ang coordinates ng mga itatayong proyekto. Pati ang 23 billion pesos na pondo para sa pagtataas ng allowance ng militar at iba pang uniform personnel. Hindi raw insertion dahil dumaan ito sa Senado bago ang BICAM. Nasa Senate version na yan. Kung ano man yung pinapasok nila dyan sa BICAM na yan, hindi maaaring hindi napag-usapan yan sa Senate or napag-usapan sa House. In other words, pag may papasok silang ganyan, at pagkatapos wala naman sa usapan, hindi pwede. Pag pinilit, deadlock tayo. Yan nga po ang tinig ni Senate President Tito Sotto. Samantala sa iba pang balita mga kapatid, isinusulong ng Department of Health o DOH na ilipat na lamang sa mga LGU hospital ang 70 hanggang 80% ng pondo na ibinigay sa MAIFIP. Ayon po sa DOH, imbis na mga politiko o sa politiko idadaan ng pondo, mainam na direkta na ito sa mga LGU hospital. Kumpiyansa naman po ang DOH na hindi ito makokorap ng mga lokal na politiko. Ang hirap i-corrupt ng medical benefits and services, Manong Ted, dahil literal na malapit sa bituka, kundi nasa bituka mismo. Ang makakalaban ng mangingialam na politiko dito ay ang taong bayan mismo na kailangan ng serbisyo. Subukan nilang pakialaman ng buhay ng tao ay alam natin kung ano maging response ng ating mga kababayan. Yan nga po ang tinig ni DOH Assistant Secretary Albert Domingo. Samantala, tutol ang grupong Health Professionals Alliance Against COVID-19 sa ibinigay na 51 billion pesos na pondo sa medical assistance for indigent and financially incapacitated patients o MAIFIP. Ayon sa co-convener na si Dr. Maricar Limpin, nagagamit lamang ang pondong ito para mapabango ang pangalan ng mga politiko. Sa ilalim ng MAIFIP, kailangang kumuha muna ng guarantee letter mula sa mga politiko para makahingi ng medical assistance. Git ni Limpin, dapat buwagin na ang MAIFIP at ilipat na lamang ang pondo sa PhilHealth. Pinag-iisipan na rin daw nila na idulog sa Korte Suprema ang issue. May mga kausap na ho kaming mga abogado at tingin din ho ng mga abogado is may magiging unconstitutional na naman ang kalalabasan ho nito. Yan nga po mga kapatid, ang tinig ni Dr. Maricar Limpin, ang co-convener ng Health Professional Alliance Against COVID-19. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami, hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So paano mga kapatid? See you sa social media!